Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share sa buong Pilipinas at saan mang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang negasasyon na to dahil diretsong good vibes ang sa iyo. Live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Wala na tayong aantayin pa dahil diretso na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Tuloy na makikipagtulungan ang Pilipinas sa susunod na mamumuno sa bansang Indonesia. Yan ang pagtitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap ng nalalapit na pagtatapos ng termino ni Indonesian President Joko Widodo. Ang iba pang detalye sa balitang yan ihahatid ni Let Narciso. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang patuloy na kooperasyon ng Pilipinas sa kung sino man ang susunod na leader ng Indonesia. Ito'y sa harap na rin ng nalalapit na pagtatapos ng termino ni Indonesian President Joko Widodo. Kumpiyansa si Pangulong Marcos na ipagpapatuloy ng magiging bagong leader ng Indonesia ang momentum ng mga positibong kasunduan na nabuo nila kapwa sa bilateral at regional partnership. Ayon sa Pangulo, mananatiling aktibo ang Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Indonesia sa patuloy na pagpapayabong ng pagkakaibigan at maiangat pa sa mas mataas na antas ang relasyon ng dalawang bansa. Committed rin si PBBM na panatilihin ang pagkakaibigan nila ni Widodo kahit hindi na ito presidente. Pabalik na ang Indonesian President sa kanilang bansa ngayong tanghali matapos ang 3 araw na official visit sa Pilipinas. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dumating na sa Pilipinas kahapon ang top diplomat ng Germany na si Foreign Minister Annalena Baerbock para sa kanyang 2-day visit. Layon daw nito na mapalawig pa ang ugnayan ng dalawang bansa, partikular na sa trade at diplomatic relations. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Mili Borja. Dumating na si German Federal Foreign Minister Annalena Baerbock kahapon at mananatili hanggang ngayong araw para sa kanyang 2-day official visit sa bansa upang makipagpulong kina President Ferdinand Marcos Jr. at Secretary of Foreign Affairs Enrique Manalo. Ang pagbisita ni Baerbock ay bahagi ng kanyang official trip sa Middle East at Southeast Asia. Bibisitahin din ng top diplomat ang Philippine Coast Guard at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Ito na ang kauna-unahang pagbisita ng German Federal Foreign Minister sa Pilipinas makalipas ang halos isang dekada upang patatagin ang diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at bansang Germany. Layon din ng Pilipinas na palawakin pa ang trade nito sa nasabing bansa, partikular na sa electronics. Matatanda ang noong 2022, Germany ang pang-12 sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Saan nagpuwersang mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang Metro Manila Council sa proyektong pabahay na itatayo para sa mga informal settlers sa Maynila? Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. 55 proyektong pabahay, katumbas ng 170,000 units ang itatayo sa iba't ibang lugar sa Metro Manila para maging disenteng tahanan ng mga informal settler families o ISF. Ito ang napagkasunduan sa pulong ng Department of Human Settlement and Urban Development o DSUD kasamang Metropolitan Manila Development Authority, Department of the Interior and Local Government at Metro Manila Council na pinangungunahan ni MMDA Acting Chairman Don Artes. Batay sa kasunduan, ang mga alkalde sa
NCR ang bahala sa pagtukoy sa mga nakatenggang lupa o idle lands para sa housing program at gagamiting temporary shelters o staging areas ng mga ISF habang hindi pa nakukumpleto ang proyekto. Ang mga LGU rin ang gagawa ng inventaryo ng mga pamilyang informal settler sa kanilang mga nasasakupang lugar at sa mga open space sa pag-aari ng gobyerno na pagtatayuan ng proyektong pabahay ng Marcos administration. Sa darating na February 12 na ang muling pagsisimula ng voter registration para sa 2025 national and local elections. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Itinakda na ng Commission on Elections o COMELEC ang pagsisimula ng voter registration para sa 2025 national and local elections sa February 12, 2024. Tatagal ng higit 7 buwan ang registration na magtatapos sa September 30. Isang government-issued identification cards lang ang kailangang dalhin upang makapagrehistro ang mga botante. Habang nilinaw naman ni COMELEC Chair George Garcia na hindi na tinatanggap ng poll body ang company ID para sa voter registration. Para naman sa mga person with disability, senior citizens, miyembro ng indigenous people o community at persons deprived of liberty ay maaari nang i-update ang kanilang record gamit ang supplementary data form. Hinikayat naman ng COMELEC ang lahat na magparehistro na sa pinakamalapit na COMELEC office o satellite registration site na bubuksan mula Lunes hanggang Sabado kabilang ang holidays mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ipinanukala sa Kamara ang posibilidad na ilagay na sa kontrol ng gobyerno ang power sector. Ito ay upang maiwasan umanong maulit ang nangyaring brownout sa Panay Island at iba pang lugar sa Western Visayas. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Milky Regonan. Pwedeng pag-aralan ng pamahalaan na ilagay sa kontrol ng gobyerno ang pangasiwa sa power sector. Ito rekomendasyon ni House Deputy Minority Leader Franz Castro para maiwasan na maulit muli ang nangyaring brownout sa Panay Island at ibang mga lugar sa Western Visayas. Ayon kay Castro, dahil pribado ang energy sector, tubo at kita umano ang hinahabol ng National Grid Power Corporation maging mga generation companies at distribution utilities. Sabi ni Castro, kapag may pumalpak gaya na nangyaring blackout sa Western Visayas, maghuhugas kamay ang lahat samantalang 3 ang component ng power sector para maiwasan ang mga aberya. Una rito iminungkahi ni House Senior Deputy Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos na repasuhin na ang prangkisa ng National Grid Corporation of the Philippines. Kabilang sa dapat repasuhin ang posibilidad na ihiwalay at ilipat na ang systems operation function mula sa NGCP patungo sa ibang entity na kayang gampanan ng mas maayos ang operasyon. I-create ni Congressman Marcos kapag na-streamline, mas matututukan ng NGCP ang construction and operation ng mga transmission grid. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Milky Regonan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Umaasa naman ang Department of Tourism sa Region 5 dahil sa pagbabalik ng PNR train papunta sa kanilang lugar. Isang dahilan rin ay ang pagiging mas accessible ng lugar upang madaling mapuntahan ng mga turista. Tutukan ng iba pang detalye sa report ni Ruel Saldico. Umaasa ang Department of Tourism Region 5 na mas lalakas pa ang turismo sa rehiyon ng Bicol dahil sa pagbabalik ng train sa RIP ng Philippine National Railways na may biyaheng Dagat City, Camarines Sur at Legazpi sa lalawigan ng Albay at vice versa. Ayon kay Department of Tourism Region 5 Director Herbie Aguas, isang malaking oportunidad para sa mga Bicolano na mapapalago ang turismo dahil sa mas mapabilis ito ang biyahe at accessible naman dahil sa tren ng PNR. Mas mabilis at accessible ayon sa Regional Director ang papunta sa Albay kung saan naroon ang kanyang antanyag na bulkan mayon at ang pagpunta naman sa Dagat City dahil nandun din ang bahay naman ng Auri de Piña Francia. Desyembre 27, nag-ibalik ang biyahe ng PNR matapos ang 6 na taon na pagtigil itong operasyon ng biyaheng Naga to Legazpi. Ito ang DZRH Kananan sa Pilipinas. Roel Saldico, tuloy-tuloy sa pagkabalita, tuloy-tuloy ang serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Ang 7 na araw na selebrasyon ay masayang sinalubong ng mga deboto sa pangunguna ng alkalde ng lalawigan. Ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera.
Libu-libong deboto ang nakiisa sa taunang Penitential Walk with Jesus papuntang Basilica Menor del Santo Niño sa pag-arangkada ng Fiesta Señor sa Cebu City. Lumahok at nakisayaw din ng mga deboto sa tradisyonal na sinulog dance. Sa pagbubukas nito na pinangunahan pa ni Cebu City Mayor Michael Arama ang pagsayaw bilang pagpupugay sa mapaghimalang imahe ng Señor Santo Niño. Ang selebrasyon ay hudyat ng 9 na araw ng Novena Mass hanggang sa araw ng Fiesta Señor sa ika-21 ng Enero. Ayon kay Cebu City Mayor Michael Arama, wala namang mangyayaring signal shutdown sa pagdiriwang ng Fiesta Señor at Sinulog Festival. Isang nakakahangang kandidata ang kabilang sa Miss Universe Philippines sa Quezon City. Ito ay dahil isa siyang 69 years old na modelo at beauty queen na lalaban sa nasabing patimpalak. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Millie Borja. Isang 69-year-old former beauty queen, modelo at fashion designer ang nakasama sa 15 official candidates sa Miss Universe Philippines Quezon City pageant. Siya ay kinilala bilang si Jonalyn Cubales na sumali sa nasabing beauty contest makaraang alisin ng Miss Universe Organization ng limitasyon sa edad ng mga aspiring candidate noong isang taon. Naniniwala si Jocelyn na maraming matututunan sa kanyang karanasan sa buhay ang younger generation, maging ang mga nakakasama nito sa nasabing patimpalak. Itinakda sa February 5 ang coronation night ng Miss Universe Philippines Quezon City. Ayon sa mister ni Jocelyn na si Mark Cubales, isang singer-actor. Sumali sa patimpalak ang kanyang misis sa kabila na rin ng madaming awards na nakuha nito dahil gusto nitong magbigay ng inspirasyon sa ibang kababaihan na ituloy lang ang kanilang hilig para makamit ng kanilang mga pangarap, kabilang na ang maibahagi rin ang kanyang advokasya. Inilunsad na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang website na makatutulong sa mga Pinoy na naghahanap ng trabaho. Ito ang PhilJobNet. Ang PhilJobNet ay isang website na inilunsad ng DOLE para maging database sa mga naghahanap ng trabaho, employer o may mga job openings. Sa pamamagitan ng PhilJobNet, target ng DOLE na malaman ang mga tamang estratehiya para maisulong ang employment at job training. Makikita rin dito ang mga record client transaction at mga administrative report. Para sa mga job seeker, pwede nila magamit ang website para makahanap ng tamang trabaho na akma sa kanilang mga skill at makuha ang contact ng mga employer na may vacancy. Para naman sa mga employer, magagamit nila ito para makapag-post ng kanilang vacancy ng libre. Pwede rin nila dito makita ang listahan ng mga aplikante at makapagpadala ng imbitasyon para sa mga tama sa kanilang vacancy. Ang mga employer na magre-register sa website ay magiging parte rin ng mga job fair sa buong Pilipinas, katulad na lang ng job fair na isinagawa noong nakaraang taon na Labor Day Job and Business Fair 2022. Kaya naman kung interesado kang maghanap ng trabaho o di naman kaya ay kumuha ng mga karagdagang tao, pumunta lamang sa philjobnet.gov.ph. The better news naman tayo sa usapang showbiz. Aktres na si Melay Cantiveros, ipinasilip ang kanilang bagong tahanan sa Jensan. At Donnie Pangilinan, sumabak na rin sa pagiging producer. Ang mga detalye sa balitang yan ihahatid sa atin ng ating showbiz angel. Hello guys! Welcome kayo dito sa aming kubo dito sa Bukid. Ipinasilip ng comedian TV host na si Melay Cantiveros ang kanilang bagong tahanan sa General Santos City. Kasama ang mga anak na sina Mela at Stella, may pa-house tour ang mga ito na ibinahagi sa kanilang vlog. Mula shower room, dirty kitchen, sala at kwarto. Matapos na ibinahagi naman ng mag-asawang Mela at Jason Francisco ang naganap na house blessing sa kanilang tinawag na bahay kubo. Ayon kay Jason, naalala niya sa kanilang new home ang kinalakihang tahanan noon. Pinuri naman ng netizens ang aesthetic kubo ni Mela. Tiyak very relaxing daw dito habang may ilan namang na-miss ang buhay probinsya. Samantala sa iba pang balita, sumabak na rin sa pagiging producer ang aktor na si Donnie Pangilinan. Sa pinagbibidahang Good Game the Movie na mapapanood ngayong Enero, naranasan ni Donnie na maging film producer. At ayon dito, hindi raw talaga biro ang pinagdadaanan ng mga nasa likod ng kamera.
Maliban sa ito ang kanyang debut bilang producer, extra special pa ito dahil nagsilbi na ring bonding moment ng kanilang pamilya ang naturang pelikula. Ang ina kasi ni Donnie na si Maricel Lac sa Pangilinan ay bahagi ng cast, habang ang kanya namang kapatid na si Hannah Pangilinan ay creative producer at co-writer. At yan ang DZRH Showbiz Hottest News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito pang ng Showbiz Angel, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat nyong malaman at masarap sa pakiramdam. Naway napafeel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang pagsali sa beauty contest ng isang 69 years old na kandidata sa Miss Universe Quezon City. Nakakatuwang isipin lalo na hindi nagkaroon ng age limit ang Patimpalak at bukas para sa mga nagnanais talaga na sumali. Magandang plataforma rin ng isang pageant upang maipahayag ng mga kandidata o kandidato ang kanilang mga advocacy at makapag-inspire din sa ibang mga tao lalo na sa mga nagnanais rin na sumali sa pageantry tulad na lang ni Miss Jocelyn Cobales. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan niyo uli kami para malaman niyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.